Ang pag-ibig ay hindi laging masaya. Minsan, mas malaki ang papel ng utak kaysa sa inaakala natin. Kung sa tingin mo ay kontrolado mo ang iyong nararamdaman, baka magulat ka sa kung paano naiimpluwensyahan ng psychology ang bawat desisyon natin sa pag-ibig. Welcome kaibigan! Kung mahilig ka sa love psychology, relationship facts, at real-life emotional insights, and sa tamang channel ka. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 love psychology facts na hindi alam ng karamihan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like, at i-share ang video na ito. At pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating topics. Una, ang unang 3 segundo, mahalaga sa attraction. Sa unang ilang segundo pa lamang ng pagkikita, nabubuo na ang unang impresyon ng ating utak. Hindi lang pisikal na anyo ang napapansin nito, kundi pati ang ekspresyon ng mukha, kilos, tono ng boses, at body language. Kaya minsan, kahit hindi pa kayo nag-uusap ng matagal, parang may kakaibang connection ka ng nararamdaman. Hindi ito nangangahulugang tunay na pag-ibig agad, ngunit maaari itong maging simula ng attraction. Pangalawa, ang madalas na pagkikita o magkasama ay maaaring magpalalim ng attraction. Ayon sa psychology, mas tumataas ang posibilidad na ma-develop ang attraction kapag madalas nating nakikita o nakakasama ang isang tao. Habang mas nagiging pamilyar ang isang tao sa atin, mas nagiging komportable tayong makasama siya. Dahil dito, unti-unting nabubuo ang tiwala at emosyonal na koneksyon. Kaya hindi nakapagtatakang maraming love story ang nagsisimula sa pagitan ng magkaklase, magkatrabaho, o matagal ng magkaibigan. Pangatlo, ang hindi agad pagre-reply ay maaaring magpataas ng curiosity. Kapag hindi agad nagre-reply ang isang tao, natural lang na mapaisip tayo at magtanong kung bakit hindi siya nakakapag-reply agad. Dahil sa kawalan ng kasiguruhan, mas lalo natin siyang naiisip at mas tumitindi ang ating curiosity. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang kailangan mong patagalin ang pagre-reply para lamang makuha ang atensyon ng isang tao. Sa huli, mas mahalaga pa rin ang respeto, tiwala, at consistency sa isa't isa. Pang-apat, mas tumatatak ang nararamdaman kaysa sa mga salita. Maaaring makalimutan ng isang tao ang eksaktong sinabi mo ilang buwan o taon na ang nakalipas. Ngunit madalas niyang naaalala kung paano mo siya pinasaya, pinalakas ang loob, sinuportahan, at pinagaan ng kanyang pakiramdam. Ipinapakita ng psychology na mas matagal manatili sa isipan ang emosyon kaysa sa mismong mga salita. Ito ang dahilan kung bakit ang mga mabubuting karanasan at taos-pusong pagpapahalaga na nagbigay ng saya, kaginhawaan at malasakit ay kadalasan hindi madaling makalimutan. Panglima, ang boses ng isang tao ay maaaring magpataas ng attraction. Ayon sa psychology, ang tono ng boses ay may malaking epekto sa attraction. Mas naaakit tayo sa mga taong may malambot, confident, o calming na boses. Kaya minsan, kahit hindi mo nakikita ang isang tao, nagkakaroon ka na agad ng interes dahil sa kanyang kaakit-akit na boses. Pang-anim, ang eye contact ay maaaring magpalalim ng koneksyon. Ang matagal na eye contact ay nagtitrigger ng emotional connection sa pagitan ng dalawang tao. Nagiging mas personal ang pakiramdam ng bawat isa at mas lumalalim ang intimacy kahit walang masyadong pinag-uusapan. Sa psychology, ito ay isa sa mga non-verbal signals ng attraction at trust. Pangpito, ang misteryo ay maaaring magpataas ng attraction. Pagdating sa pag-ibig, kapag hindi natin agad lubos na kilala ang isang tao, mas nagiging curious tayo sa kanya. Ang kaunting distansya ay nagpapagana sa ating imahinasyon na mag-isip at magtanong.
na kalaunan ay maaaring humantong sa mas matinding attraction. Pangwalo, ang madalas na tawanan o biruan habang magkasama ay nagpapalalim ng emosyonal na koneksyon. Kapag ang dalawang tao ay sabay na tumatawa at madalas ang biruan, naglalabas ito ng feel-good hormones sa utak. Ito ang dahilan kung bakit mas mabilis lumalalim ang koneksyon kapag magkasama kayong parehong masayahin at komportable sa isa't isa. Pangsyam, bakit hindi natin makalimutan ang relasyong hindi nagkaroon ng closure? Kapag walang malinaw na dahilan kung bakit nagtapos ang isang relasyon, ang utak ay pilit na naghahanap ng kasagutan. Dito pumapasok ang cognitive dissonance, ang pakiramdam ng mental na hindi pagkakatugma ng mga ideya sa isip. Madalas mong itanong sa sarili mo, may nagawa ba akong mali? Sapat ba ako? Paano kung nagkausap pa kami? Ang kawalan ng sagot ang siyang bumubuo ng mga senaryo sa isip mo. Hindi mo namamalayan, hindi pala ang tao ang hindi mo makalimutan, kundi ang mga tanong na hindi nasasagot. Pangsampo, ang taong pinapahalagahan ng iba ay mas nakaka-attract. Kapag nakikita natin na ang isang tao ay mahalaga o pinapahalagahan ng ibang tao, mas tumataas ang ating perception sa kanya. Ito ay dahil sa social validation effect sa psychology, kung saan ang ating pagtingin sa isang tao ay naaapektuhan ng tingin ng iba sa kanya. Kaya minsan, mas nagiging interesting ang isang tao kapag nakikita nating nire-respeto at may pagpapahalaga ang ibang tao sa kanya. Tandaan kaibigan, ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa puso. Malaki rin ang papel ng ating isipan sa paraan ng ating pag-iisip, pagkilos, at sa mga desisyon sa isang relasyon. Ang pag-unawa sa mga psychology facts na ito ay hindi para kontrolin ng damdamin ng ibang tao, kundi para mas maintindihan ang ating sarili at makabuo ng mas matibay at mas maayos na relasyon. Sa huli, ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nakabatay sa nararamdaman, kundi pati na rin sa pag-unawa, respeto, at tamang pagtrato sa isa't isa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel at paki-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod nating topics. Maraming salamat sa panonood, ingat kayo palagi.